Guys, tignan nyo. Binasag sa shop ang speedometer ni Ivory ko. Kabago-bago pa lang yan. Hindi ko matanggap na hindi nagana ang tachometer ni Ivory. Doon pa naman ako nagbabase pag nag-change gear ako. Lalo na pag naka-helmet kasi hindi ko madinig masyado ang ingay ng makina. Kaya sa tachometer ako natingin. So, nabutas ang front tire ni Ivory dahil sa power ng Tamtax. Ayan, small but terrible. Ayan, syempre, dinala ko ito sa shop para ipa-vulcanize. Unfortunately, nung binabalik na ang gulong, pinupukpok nila ang axle kasi hindi nila ma-shoot sa kabilang butas. Yun yung thinking ko. Actually, may nadinig akong parang nag-crack nung patapos na. Pero binaliwala ko dahil nung nagpa-change ako ng interior sa rear tire, ay pinupukpok din yun. Masakit sa pandinig, pero akala ko ganun talaga sa shop. Although siguro hindi lahat ng shop. So yun nga, pag uwi ko, napansin ko na hindi nagana ang tachometer ni Ivory. So nag-worry ako kasi doon talaga ako nagbabase pag nag-change gear. Kasi nasanay ako sa sasakyan eh. Pero hindi ako bumalik sa shop dahil padilim na din. At dahil hindi ako mapakali, pagdating ko sa bahay, nagpahinga ako saglit, then binuksan ko yung kinalikot ko yung front tire kasi gusto kong makita talaga kung ano yung naging problema. So first time ko itong gawin kasi sa rear tire lang ang na-try kong kalikutin. Ayan. So ayan, tignan nyo naman. So tinignan ko sa online anong tawag dito sa puti na yan. At doon ko nalaman na ito yung tinatawag na gear speedometer. At since wala akong nahanap na ganun sa area namin at sa city, nag-order na lang ako sa Shopee dahil doon may nakita ako. Hey everyone! So ngayon ikakabit ko na ang gear speedometer na nabili ko online. At panoorin yung mabuti kung paano magpaka-mekaniko ang isang first timer. So gagamit lang tayo dito ng 12mm at 14mm na range. Ito ang dahilan kung bakit mas gusto ko kung pwede, ako lahat yung gagawa sa maintenance ni Ivory. Yun ay dahil parang sa shop pa siya masira. Kaya hinihikayat ko ang mga bagong female riders dyan na matuto kayong mga likot ng motor nyo. Hindi ko din alam pa lahat, but trying para hindi madisgrasya ang motor sa kamay ng iba. Ayan, i-experience natin kung gaano nga ba katigas ang axle. Bakit kailangan nilang pukpukin sa shop, So, bale, eto yung tinatawag na axle, Yung tinatanggal natin na mahabang bakal na yan. So, turuan natin ng tama ang mga shop na pasaway. Para matigil sila sa pagpukpok ng axle. Kita nyo, malambot lang pala siya pag tinanggal. Diba, kayang-kaya ng isang tao. Pero sa shop, pinagtutulungan Siyensya, hindi lahat ng shop pasaway Pero, kaya pala ng isa, pero minsan, dalawa yung gumagawa. Or tatlo. Diba? Ang lambot lang pala. Ayan, so sa part na to, pansin nyo na medyo masikip ang pagtanggal ko ng drum brake, Drum brake cover or brake panel cover. Ayan, pakorek na lang kung anong tama. Yun ay dahil may mali ako dito. Hindi ko naluwagan ang brake. Kaya pag kayo nang gumawa, luwagan nyo muna ang brake para hindi siya masikip. Ayan, kita nyo, ang dumi pa. Ibig sabihin na sobrang sa pag-adjust ng front brake. Kasi parang kusa na siyang kumikis-kis dahil ang dumi kumpara sa pag-open ko nung umpisa. Ayan, so ganito talaga pag mag-isa lang sa pangangalikot ng motor, Gagawa ka ng paraan mo para maging comfortable kasi walang aalala sa'yo. Pero maganda talaga ito na practice, lalo na sa mga female rider na nagsusolo ride or naglulong ride. Hindi tayo basta-basta aasa sa iba pag nagka-problema ang motor. So, step by step, alamin natin kung paano, Lalo na siguro yung pagpapalit ng interior ng gulong, Kasi
Kaya ako pupunta sa shop pagkagulong na kasi mahirap siyang tanggalin, masyado siyang matigas. Kailangan ng power, ng lakas ng lalaki talaga. Pero gagawa tayo ng paraan na matuto din tayo doon paano magpalit ng interior ng motor. Ayan, so bali need ko ng panungkit para tanggalin ang gear speedometer na to. So kita nyo ang itsura ng stock na gear speedometer. Siyempre, sukatin natin. Baka mali ang nabili kong bago, no? Ayun, sa mukha namang magkasukat. So, lalagyan natin ng grasa. Paliguan natin ng grasa kasi ang daming grasa dun sa stock. Ayan. Bali, nung ikakabit ko na siya, ay hindi siya kasya. Akala ko, mali ang nabili ko. Bali, may nakaharang na makapal na goma. Yung maitim na yon, yung circle na yan. Worry ako, baka maputol na naman. Pero ang ginawa ko ay tinulak ko. At buti naman at pumasok siya. Siguro dahil sa grasa. Siyempre, sinubukan kong paikot-ikutin para sure na nag-soak siya sa pagkakaлагad, di ba? So, kailangan para sure tayo bago ibalik. So, pag okay na, punas-punas din bago ibalik, pero aminado ako na hindi ko masyadong nalinis ang drum brake dahil gagamitin si Ivory. May lakad siya, kaya next time ko na siya fully i-clean. Ayan, so ngayon, tignan yung mabuti kung paano ko siya ibalik. Mag-isa ha, kasi sa shop, minsan dalawa pa ang gagawa or tatlo. Tignan natin kung sa pagbalik, mahirap pa talaga ibalik, no? Ang axle, ang gulong na to. Ayan, kita nyo, ang lambot lang din pala. So, ang dapat pala, no, diskarte lang sa paghawak ng gulong. Kailangan iangat konti para hindi mabigatan ng axle at nang makadaan siya ng tama. Ayan, hindi yung dapat pang pukpukin. Okay? Angat-angat lang konti, alalay lang sa gulong. Ayan, so sana may na-learn tayong awareness, no, dito sa video na ito. Ayan, so kahit bago lang tayo sa pagpapakamekaniko ay yakang-yaka naman at nakakasunod tayo, di ba? So dito ko lang tatapusin ito. Bye-bye!